So mga ka-groomers, dito tayo sa pag-select ng Ryuken. So Ryuken, ito I just wanna promote the breeder, of course, the one and only Janri Sutin by Bulling It Line. So hello mga ka-groomers, good morning. So today gagawin natin since matagal-tagal na tayo hindi nakapag-content. So and also marami kasing nagtatanong, marami kasi nagtatanong na paano ba daw mag-select ng Oranda, Rancho, Ryuken, like those kind of questions ba. So ang gagawin natin today or for this content is magbibigay ako ng mga tips, simple tips on how I select. I personally select Oranda, Rancho, Ryuken, like ganyan. So set up muna natin itong viewing tank natin mga groomers. Okay. Okay. And then so mga ka-groomers, dito tayo sa pag-select ng Ryuken. So Ryuken, ito I just wanna promote the breeder, of course, the one and only Janri Sutin by Bulling It Line. So ito ang pag-select namin, or ito ang basihan namin sa magandang Ryuken mga ka-groomers. As you can see, this is a small size Ryuken mga ka-groomers ha. Yung curve nila mga ka-groomers, as you notice, pag ganyan ba, egg shape siya talaga ba? Hindi yung, may mga Ryuken kasi yung curve nila is paganon. Paganon yung yung tail tube niya. Pahaba. So, for me or for Janri Sutin, hindi yung type na Ryuken na hinahanap namin. Kasi egg shape talaga yung magandang Ryuken tulad nito, ganyan. Hindi ko sinasabing perfect to mga groomers ha, but again,
Of course, tested naman tayo sa pag-select kasi ng mga isda, mga groomers, or pagkaling. Kasi marami din akong natatanggap na mga question or kung paano ba daw ikaling. Paano ba daw magkaling? Ang masasabi ko lang is experience talaga yan nakukuha, mga ka-groomers. Kasi hindi yan natuturo kasi mata kasi ang ginagamit sa pagkaling, mga groomers So, patalasan talaga ng mata, and sa experience talaga, dyan mo makukuha or dyan mo matutunan kung paano, mapipicture out mo na kasi around 2 weeks old na fry, mapipicture out mo na ito, pangit ang form ng caudal, especially yung mga fused tails, single tail, of course, for more than a week siguro makikita naman yan top view walang cut yung tail. Pinaka-importante talaga sa Ryuken o Randa Dimikin, may split talaga ang caudal. Again, clarify ko lang, split talaga ang caudal nila. Compare to Rancho, ang Rancho na pang show, mga groomers, pwede fuse tail. Okay? Pwede fuse tail. Kahit walang split, okay lang yung Rancho. But for the Ryuken o Randa and Dimikin, hindi pwede ang hindi split caudal or split tail. Yung sa upper niya, mga groomers, dapat may hiwa dyan. Okay? So marami kasing nagsasabi na material grade na daw yung split na yung fuse tail na Rancho. So again, ilang champion na ang dumaan na mga isda ko. Most of them single anal, fuse tail, sa Rancho, mga ka-groomers ha. I'm talking about Rancho. Okay? So, again, sana i-educate din ng mga breeders yung mga buyer natin na hindi po material grade yung fuse tail na Rancho. Okay? At saka yung single anal, hindi yan material grade. As long as the anal is center, that's okay. Pwede isali sa show. So, going back to the Ryuken, mga ka-groomers, again, egg shape siya. And then yung dorsal nila, mga ka-groomers, yung ano bang tawag dito sa harap, yung spine ng dorsal nila, dapat kasi yan, mga groomers, strong talaga. Yung bones niya ba is strong. So, hindi bumabaliko. May mga iba kasing mga isda na may dorsal, mga groomers, medyo baliko, hindi makapal yung spine. So, basically, medyo madali siyang mag-fold based on my observation lang. So, yung finnage talaga ng dorsal, ng caudal, yung mga bones ba ang tawag yan, is maganda, is yung makapal. Para, later on, I will show you on the Oranda, mga groomers. Dito muna tayo. Para hindi siya, sa paglangoy niya, mga groomers, especially on the dorsal, palaging nakatayo. Pag makapal yung bones nila sa dorsal. Okay? So, isa yun sa ano. And, for the anal, mga ka-groomers, give ko lang kayo ng idea. For the anal, especially on the long tail, ito short tail to na mga Ryuken especially on the long tail, ang ideal for me and for John Ray Sotin, maganda yung anal na nakatago. What I mean to say is, hindi siya lumalabas habang lumalangoy yung isda. May mga anal kasi, mga ka-groomers, na pag gano'n ng isda, yung buntot niya is lumalabas at sumasay or nakaganyan sa ano ba, sa anal niya. Pumapatong pala yung term, pumapatong sa anal niya. So yung anal nakalabas habang lumalangoy yung isda, especially on the show. So mga groomers, minus yan. Okay? Yung anal for me is nakatago talaga siya sa middle ng caudal. Like ganito, nakatago, ganyan. Hindi siya, kung lalabas man yan, kahit ganyan, lumangoy yung isda,
hindi siya pumapatong sa caudal. Okay? So, yan yung isa. And for the double anal, ang wrist nitong double anal, kasi natatopic naman din to eh. Ang wrist ng double anal is hindi pantay. So, sa single anal, as I mentioned on my previous video, advantage yung single anal kasi wala siyang kailangan, as long as it's centered ha, given na centered, wala siyang hindi mo kailangan ipantay kasi single lang. So si double, ang wrist ni double is if ever hindi pantay. And ang advantage naman ni double anal mga ka-groomers sa pag-judge namin, sa pag-score compared to single anal is if ever lang talaga, parati itong nangyayari, puro maganda yung isda. So, dito napapasok si double, ang advantage ni double anal. Kasi, mataas ang points or lamang talaga si double anal compared to single anal. Okay? So, dyan yung advantage and disadvantage. Disadvantage ni double compared to single is if ever hindi pantay. Ang advantage naman sa scoring ni double compared to single is mataas talaga or lamang talaga si double anal when it comes to scoring. Okay? So, hopefully may natutunan tayo sa konting discussion about Ryuken mga ka-groomers. And again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.